May nirecruit ako. Hanggang dyan lang ha. Hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Nirecruit ko siya last year pa. Kailangan niyang Vice President na magiging katuwang niya sa paghahanap ng katarungan, paniningil sa mga may kasalanan at inutang sa bayan, lalo na sa pagnanakaw at pandarambong at pag-abuso sa kapangyarihan, at magiging katuwang upang mapapanagot itong mga may utang sa mamamayan. Kung si PRRD galit na galit sa corruption, si Inday mortal na kaaway niya yan. Talagang nanggagalaiti siya dyan, no? So, tama lang na gawin niya yan. At saka parang nakikita ko doon sa mga sinabi niya. Like her father, she's going to be, and she is, no, an excellent executive. Alam niya kung ano ang gagawin niya. Kailangan niyang ayusin yung bansa, paano niya gagawin, kailangan may program siya, etc., etc. Among all those aspiring to be president, si Sara Duterte lang po ang may karanasan at malinaw na ginawa at malinaw na direksyon na gagawin niya ang pagdurog sa communist terrorism. Breaking news mga kaibigan, presidential candidate Inday Sara Duterte may katandem na? Nako, delikado na naman po dito si Bangag at saka si Tambaluslos. Nanginginig na naman po sila. Nataranta na po ang Malacanang mga kaibigan. Pati po yung mga alipores nitong si Bangag. At syempre mga kaibigan, hindi na po mapakali, no? Talagang nagpa-panic mode na po itong si Lisa Tanas, ang ahas ng Malacanang mga kaibigan. Nako, maganda po ito guys, dahil marami po nag-aabang nito. At ito na nga, no, sabi po ni VP Sara, may katandem na. Kumbaga mga kaibigan, may na-recruit na po siya guys. So, alamin po natin. Kasi po mga kaibigan, ang sabi po dito sa balita, no, kung babasahin po natin may na-recruit na ako. Ayon po yan kay Vice President Sara Duterte. Nirecruit ko siya last year pa. Kaso, wag na muna natin yan pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapagdesisyon siya kung anong gagawin niya sa karir niya. So mga kaibigan, malinaw na malinaw po ito guys, na nakapili na po siya or meron na po siyang katandem sa presidential election 2028. Klarong-klaro po guys na nakahanap na po siya. Pero siyempre pinoprotektahan po niya mga kaibigan itong napili niya para po sa kanyang kaligtasan po, dahil alam naman natin guys, kung i-reveal po ito ng mas maaga ni Vice President Sara Duterte, ay siyempre alam na natin kung anong gagawin sa kanya, di ba? Talagang kumbaga aatakihin talaga ito ng mga critics. At syempre itong mga dilawan, mga pinklawan at mga makaliwa, lalong-lalo na po itong mga loyalista at mga bangag, tatargetin talaga nila ito. Kasi po, napakaganda po ng sinabi dito ni Vice President Sara Duterte. Ayon po sa kanya mga kaibigan, nilinaw ni Vice President Sara Duterte sa isang panayam sa SMNI na mayroon na siyang na-recruit na posibleng katandem sa 2028 elections. Ngunit, hindi pa muna niya ito pangalanan. Sa mismong sagot ng Vice Presidente, sinabi niya, may na-recruit ako. Hanggang dyan lang sabi niya. Hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Nirecruit ko siya last year pa. Kaso, wag muna natin siyang pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapagdesisyon siya kung anong gagawin niya sa karir niya. Ipinakita sa kanyang pahayag na matagal na niyang pinaghandaan ang posibleng tambalan, ngunit binibigyang diin niya ang paggalang sa desisyon ng naturang personalidad at ang mga pangangailangang protektahan ito sa maagang paglalantad. So, napaka-importante po ito. Ito pong sinasabi po ni Vice President Sara Duterte mga kaibigan, na nakapili na po siya ng katandem guys. Ayon po sa isang source, ito po ay makikipaglaban. Itong katandem po na kinuha ni Vice President Sara Duterte, meron po siyang designated na trabaho. Lalabanan niya ang mga korupsyon, ang mga kawatan, itong mga aliporis ni Bangag, di ba? Syempre kasama diyan si Tambaluslos. Lahat po ng mga involved sa corruption mga kaibigan, syempre lalong-lalo na po yung pinakamalaking corruption sa buong political history ng Pilipinas, itong 2025 budget, pati yung flood control scandal na yan.
syempre guys, kasi po, alam naman natin, hanggang ngayon, wala pa rin pong nakukulong. Wala pa rin pong nananagot. Walang mga big fish. Meron mang nakulong, pero hindi naman yun talagang hindi natin pwedeng sabihin na mga big fish. Kumbaga guys, mga ano lang yun parang mga aliporis lang po yun ni Bangag, no? Aliporis lang po yun ni Tambaloslos. Pero yung talagang sinasabi nilang big fish ay talagang wala po. So mga kaibigan, napakagandang pangitain po ito guys. Kung babasahin po natin ito sa mainstream media, ang sabi po dito para mabigyan na po kayo ng idea mga kaibigan, no? Vice President Sara Duterte on Saturday said she has already recruited last year her running mate for the 2028 elections. However, she declined to reveal the name to protect the person. May na-recruit ako, hanggang dyan lang sasabihin ko, Duterte said in an interview with SMNI's Vox Populis program aired Saturday, February 21. Nirecruit ko siya last year pa, kaso wag muna natin niyang pag-usapan. Protektahan natin yung taong hanggang sa makapagdesisyon siya kung anong gagawin niya sa karera niya. Duterte announced Wednesday that she will seek the presidency in 2028 elections. Duterte also made a remark on the role of her vice president when she was asked whether she will be a unifying leader or a vengeful one should she win the presidency. Pero ito lang sasabihin ko, hindi pwedeng na walang managot. Yung nirecruit ko na vice president, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan para ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. So, mga kaibigan, maganda po itong idea or plano na if ever po manalo po si Vice President Sara Duterte sa 2028 for president, napakaganda ng kanyang napakaganda ng kanyang programa. Kasi ang sabi niya mga kaibigan, yung nirecruit daw niya na bilang vice president niya, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Tapos siya po mga kaibigan, kailangan nakafocus lang po siya sa kanyang trabaho bilang presidente. Yes! Napakaganda po na idea, di ba? Wala pong ganyan. Si VP Sala nung pong nakaisip niyan, mga kaibigan. Tama din naman, no? Hindi naman kasi lahat ng trabaho ng presidente ay hahabulin lahat ng mga masasamang elemento. Mali naman talaga yun, no? Dahil nakafocus dapat ang presidente, mga kaibigan, kung paano po, paano natin tugunan ang mga hinaing ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga nasalaylayan. Siyempre, mga kaibigan, kailangan din po ang presidente nakafocus din sa ating economy. Kung paano po natin papalaguin ang ating yung mga trabaho, no? Kung paano po natin ito papagandahin, mga kaibigan, ang ating Pilipinas para po kaakit-akit po sa mga foreign investors at yung mga international community po, mga kaibigan, maaakit po sila sa atin. At syempre guys, dyan po magkakaroon ng marami pong mga turista. Kaya kailangan ang presidente nakatutok mismo sa problema ng Pilipinas domestically. Hindi po pwedeng nangingialam po ang presidente sa mga malilit na bagay. Di ba? Katulad po ng ginagawa nitong Bangag na to. Walang ginawa kundi siraan ng siraan ang mga Duterte. Di ba? Para po pagtakpan ang mga malalaking issue, pagtakpan ang flood control projects. So, nagpapasalamat po tayo, mga kaibigan, na sa wakas po, nabigyan po tayo ng magandang pag-asa. Sa early declaration po ng ating Vice President, mga kaibigan, isa lang po ito, no? It's a sign na talagang binigyan po tayo ng magandang pag-asa ng Panginoon. Kasi po, mga kaibigan, bagsak na po talaga ang Pilipinas. Kawawa po ang ating mga kababayan. Lalong-lalo na po ang mga OFW. Kailangan proud ka na maging Pilipino . Katulad po nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Talagang nakaka-proud po, mga kaibigan, dahil sa kanyang ginawa. Pero itong administrasyong Bangag, mga kaibigan, talagang nakakahiya po. Kaya po, mga kaibigan, ito pong pag-declare
pagtakbo sa 2028 presidential election, itong Vice President Sara Duterte natin, ay talagang nagbibigay po ito ng pag-asa sa ating lahat. In fact, sabi niya ito, kahapon lang siya sinabihan ng mga abogado niya na yung anak mo nag-declare ng tatakbo Pangulo at nagbigay siya ng note, napakaikli na note, at ipinadala sa akin ng abogado. Kasi po mga kaibigan, tinanong kasi siya guys, kung nalaman na ba ng kanyang kung nalaman na ba ni dating Pangulong Duterte ang plano ng kanyang anak na si BP Sara. So kahapon lang po pala nalaman ni Tatay Digong. So the Vice President also revealed that she did not disclose to former President Rodrigo Duterte that she would declare her presidency this early. Ang nagsabi lang po mga kaibigan, yung mga abogado, ayun. Kaya pala nalaman ni Tatay Digong. Tapos binigyan daw siya ng note, no? Napakaikli na note. The younger Duterte declined for the meantime to reveal that was in the note, saying she will ask permission first from the former president and his lawyers. So, yung note na yun guys, hindi muna nila i-reveal. Oo. Manghihingi muna sila ng dispensa or maghihingi muna sila ng permiso sa ating dating Pangulo Duterte bago po nila ito isa publiko, itong napaka-iksing note. Even her siblings did not know, no? Pati yung mga siblings niya, mga kapatid niya, hindi daw nila alam. According to the younger Duterte, only her spouse, Attorney Manes Carpio, yung niya, no? Yung husband niya, her children and staff who edited her Tagalog speech were aware of her early declaration. She also informed her mother, Elizabeth Zimmerman. So, talagang talagang nagulat po ang lahat. Nawindang po ang lahat mga kaibigan. Hindi lang po ang mga Pilipino. Pati po ang buong mundo, no? Hindi lang po ito sa Pilipinas, guys. Buong mundo nawindang. One day, nung Christmas break, naisip ko bigay ko sa mga tao yung gusto nila para sila maging masaya, she said, citing the clamor and desperation of supporters for her to run for president. The Vice President also asked about her father's remark in 2021 that the presidency is not for women, as he denied that his daughter would seek to succeed him in 2022. While she acknowledges her father's opinion, the younger Duterte believes gender has nothing to do with holding the country's highest elective post. Sa tingin ko naman, sa lahat ng bagay, hindi lang sa pagiging Pangulo, ay walang gender consideration. Yung iba, mayroon silang paniniwala na mayroong mga trabaho na hindi para sa babae, pero para sa akin, pero ang pagiging Pangulo, walang kasarian, walang siyang gender. Yan po ang sinabi ni Vice President Sara Duterte. Ito pa ang kanyang statement. Yung siguro yung paniwala ni dating Pangulong Duterte, sa tingin ko, hindi lang siguro siya yung may ganyan na paniniwala. Pero sa akin, yung gender, wala yan. Nasa yan? Yung kalooban ng tao at saka kakakayahan ng tao. Yan po mga kaibigan, ang isa po sa mga statements na binigay po ng ating Vice President Sara Duterte. Napakaganda po guys, no? Napakaganda po ng kanyang mga message po sa atin. Ito po, ipakita ko lang sa inyo guys yung pinaka balita po. Kanina lang po ito lumabas para meron po kayong idea mga kaibigan. At babasahin din natin ito. Ayan po. Presidential candidate. Ayan Presidential candidate Inday Sara may katandem na. May nirecruit ako. Nirecruit ko siya last year pa. Kaso wag muna natin niyang pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapagdesisyon siya kung anong gagawin niya sa karir niya. So yun po yung binasa natin kanina. Ito po, ipakita din natin guys. Ito pa yung isa pang poster card po para meron po kayong idea mga kaibigan. Ayan po. Administrasyong Inday Sara Duterte hahabulin umano ang mga nagkasala sa bayan. Hindi pwedeng walang managot. Yung nire-recruit kong Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan.
para ako nakatutok ako sa trabaho ng presidente. So napakaganda po talaga ng kanyang idea, no? Ito po ang pinaka-ano niyan eh. Basahin lang po natin. Sa gitna ng umiinit na usapan tungkol sa 2028 presidential elections, umani ng atensyon ang pahayag ni VP Sara Duterte hingil sa pananagutan ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Sa isang panayam sa programang iniere ng SMNI, tinalakay ni VP Sara ang kanyang pananaw sa pamamahala sakaling siya ang mahalal na Pangulo sa 2028. Kasabay ng pagbunyag na mayroon na umanong siyang na-recruit na magiging katuwang niyang bilang Vice Presidente. Hindi pwedeng walang managot kung yung na-recruit kung Vice President siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng Presidente. Ayon kay VP Sara, ang kanyang umano'y Vice Presidential running mate ay na-recruit niya pa noong nakaraang taon. Gayunman, bilang proteksyon, hindi muna niya ilalantad ito. Ayon sa kanya, ang naturang VP tandem ang siyang mangunguna sa pagsasampa ng kaso at sa paghahabol ng mga opisyal na sangkot sa katiwalian, habang siya naman ay tututok sa pamumuno at pagpapatupad ng mga programa ng gobyerno. Ginawa ang panayam kasunod ng kanyang hayagang deklara ng intensyong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Ayan po mga kaibigan ang ating update po sa ating mahal na Vice President. Napakaganda po ito mga kaibigan. Talagang sigurado ako guys, no? Iiyak na naman dito ang mga aliporis ni Bangag. Nako, humanda kayo. Talagang marami po talagang makukulong. Sigurado ako dyan mga kaibigan. Pero ang tanong, sino kaya ang magiging katandem ni Vice President Sara Duterte? Dahil hindi naman pinangalan, ano? Pero syempre guys, tayo po, manghuhula din tayo, no, kung sino. Kasi, unang-una sa lahat, sinabi po ni VP Sara mga kaibigan na magiging Vice Presidente niya ay may designated po na trabaho, which is siya daw yung siya daw yung parang mangunguna or sa pagsasampa ng mga kaso, no? Yung sa mga gumawa ng tiwali sa bayan. So sino kaya yan, no? Sino kaya? Kasi unang-una guys, hindi naman sigurado tayo na hindi po si Amy Marcos yan. 'Di ba? 100% hindi po si Amy Marcos yan. Kasi hindi niya kayang ipakulong yung kapatid niya eh. Sigurado tayo diyan, 'di ba? Pangalawa, sigurado ako hindi rin si Senator Robin Padilla yan. O, 'di ba? Hindi rin si Bongo yan, sigurado ako. Pero sino po sa tingin niyo mga kaibigan ang may kakayahan lang po nito na magsampa ng kaso sa mga tiwali ng opisyal ng gobyerno? Dalawa po ang pumasok sa isip ko eh. Unang-unang pumasok sa isip ko mga kaibigan si Marcoleta agad kasi syempre abogado yun eh. At talagang desidido po yun mga kaibigan na ipakulong ang mga big fish, di ba? Sino po ang nakikipaglabang sa mga big fish? Sa Blue Ribbon Committee, di ba? Si Marcoleta po mga kaibigan. Wala namang iba eh. Siya po ang talagang eager beaver na makulong ang mga malalaking isda. Kaya unang-una kagad na pumasok sa isip ko ay si Senator Marcoleta. Pangalawang pumasok sa isip ko si Senator Bato de la Rosa. Bakit ko po sinabi guys na si Senator Bato de la Rosa? Although alam naman natin mga kaibigan na medyo hindi po masyadong maganda ang status po ngayon ni Senator Bato de la Rosa dahil meron pong hindi natin alam, baka biglang lumabas yung mga warrant of arrest na yan. Pero sana po hindi po sila maidala doon sa ICC, no, or sa The Hague, Netherlands. Sana po maglabas na po ng desisyon ng Supreme Court. But anyway, lumabas din kaagad yan or pumasok din kaagad sa isip ko si Bato de la Rosa. Dahil si Senator Bato de la Rosa mga kaibigan, alam naman natin yan. Talagang crime buster din yan, di ba? Dating PNP chief yan eh. Police, di ba? So, kaya po nasabi ko na although, sabi ko nga sa inyo, may problema si Bato de la Rosa, pero malamang sa malamang, pwede po siya na maging Vice President ni VP Sara kung ang pagbabasihan natin sa statement po ni Vice President Sara Duterte. Kasi matapang din yan si Bato de la Rosa eh. So yun pong dalawang tao na yan. Pero kayo guys, sa tingin nyo, hulaan nyo rin kung sino po
itong tinutukoy ni BP Sara na magiging magiging kumbaga ito yung makikipaglaban sa mga korap. Sino kaya mga kaibigan? Daho! Abangan po yan sa mga susunod na kabanata. Maraming salamat po mga kaibigan. See you! Bye-bye!